Magandang araw Pilipinas, ako po si Senyoy ng Watch News. Bus Marshals, posibleng ibalik ng PNP. Pinag-iisipan ngayon ng Philippine National Police or PNP na muling i-deploy ang mga marshals sa mga pampasaherong bus upang masiguro ang seguridad ng mga mananakay lalo na sa mga bumabiyahe ng malayo. Ito ang pahayag ni Colonel Jean Fajardo ng PNP Public Affairs Office ilang araw matapos maganap ang insidente ng pamamaril sa loob ng Victory Liner bus ng biyaheng Panay Ecija. Nabanggit din ni Fajardo ang mga insidente sa Mindanao kung saan may mga bus na binomba ng mga sindikato na naging dahilan ng pag-deploy ng PNP ng mga civilian marshals. Samantala, patuloy naman ang paghahanap ng posibleng motibo sa pagpaslang sa dalawang pasahero ng Victory Liner noong Miyerkules. Ayon sa inisyal na investigasyon, napag-alaman na nagsampa ng kasong pagnanakaw ng sasakyan ang babaeng biktima laban sa anak nito na nakatag ngayon as a person of interest. Itinanggi naman ng anak nito ang involvement nito sa pagpatay. At para pag-usapan tungkol sa balitan yan, makakasama na rin ngayon si Eri, Gama at Popoy. So, pero malaki ang chance na personal. Pero yung ano muna pag-usapan natin, yung pagde-deploy ng marshals. Bakit ba tinanggal nila yung pagde-deploy ng marshals? Kasi tamad yung mga kapulisan. Pero isa rin kasi sa nakikita nating reason. Napaka-konti lang naman ang ng mga buses ngayon. Yeah. Tapos siksikan pa, 'di ba? Paano sila makakagalaw doon? Tsaka kapag siksikan, ano ba magagawa ng police marshal? Kung nakabantay sila sa tulo, wala. Pero ang isa sa mga sabihin nating pangit dun sa pagkakaroon ng police marshal dun sa noon, na sila nagkaroon ng parang paniniwala na kapag pulis ka, libre ka sa pamasahe. Kasi ako na-experience ganyan nung nagko-call center ako 2006. Ito mga regular na mga pulis lang, hindi naman sila yung nagma-marshal dun sa yung iba nga dyan, di pa kompleto uniform, parang pambabatas na kaan. Then, sinisingil lang konduktor, hindi nagbabayad ng kasi pulis daw sila, ganyan. So, kumbaga, nagkakaroon ng entitlement ng mga... Inaabuso, no? Inaabuso. Ang isang pwede pang alternative dyan is maglagay ng ng security na i-check yung mga gamit, i-check yung Higpitan ng security sa mga... May magdagdag... Bukod sa terminal, siguro magsama sila ng tiga-check bago magsakay, diba? Sa mga... Yun yung yun yung kulang. So either magdagdag sila ng another na bukod sa driver, conductor, isa pa, or baka madagdagan yung work ng conductor na taga-check na siya. Hindi talagang Hindi naman na kasi din talaga yan. Hindi nila ma-scrutinize. Yeah. Kasi hindi lang naman isa yung kanilang sabi nating work description, syempre as a conductor, maghanap yan ng pasahero, magbibilang sa ticket. Di ba nga, halos miyat-maya, tumitingin sa ticket, nagbibilang, nagkukwenta, mga ganyan. Lalo pa yun, di ba may papasok o so titingin ulit. Ano ba rin yun? Kung may upuan ba rin, payos na ba? Isa napaisip pa nga ako, paano nalalaman na titrace na conductor kung alin yung sino yung mga bago sa kayo? Syempre, tinitingnan nila sa mukha, ganyan. Magaling sila may kaibigan akong conductor eh. No, Diba? Kilala mo rin yun, diba? Anong genre? Genre. Depende. Hindi yun. May kaibigan akong Orchestra conductor ba? na lagi ako nalilibre pag nasasakay ako ng Hindi, may privilege naman kasi sila. Na tipong yung iba, discount, ganyan. Pero hindi rin daw kasi ganun kalaki ang sahod ng mga conductor. Kasi Pero yung ang nila, tawag dito, bukod sa quota, syempre pag lumagpas ka ng quota, may dagdag kayo, diba? Na parang commission or gano'n. by commission talaga ang nila eh. Yung kalakaran. Kaya nga ang hinihili para makaiwas na rin sa disgrasya is gawing regular na na sweldo. Oo. Kasi dahil nga kakahabol dun sa minimum na quota para may maiuwi naman sila na maayos-ayos. Sabihin na natin nagkakaroon ng mga lapses. Diyan yung binibilisan nila para makahabol dun sa dami ng pwedeng makuha pasahero dun sa mga susunod ng mga junction, Tapos sa mga pinupuno susunod na yung stops. Overloading. Overloading, isa pa yan. Pero isa rin kasing problem, yung mismong transport sector, yung mga bus natin,
let's face it, kulang talaga. Oo, kulang na kulang. Oo. Kaya mas marami talaga yung pasahero kasi sa bus. Kasi nga, Pero ito di ko naman sa sinasabing napakatalino at pero bakit bus lang yung ano? 'Di ba nila naiisip na bawa yung MRT, pwede naman makalusot diyan ng ano, ang mga sabihin na nating samang loob. walang paghihigpit din doon. Let's say sa mga port. 'Di ba? Walang ang nakikita ko kasi nangyayari, particular doon sa itong mga nakakarang administration, napaka-reactionary lang. Yung tipong, okay, merong problema. Ito yung band-aid solution natin. Hindi yung parang mas malalim na pagtingin doon sa problem. Ano ba, issue lang ng mga riding in tandem. Di naman nila, ano solution nila? Bawal na magsakay ng dalawa. Di ba? Na kapag pareho kayong lalaki, paano kung member ng LGBT tapos magjowa sila? Ibig sabihin, napaka-basic. Tapos, di ba, kahibangan na, bawal na raw mag-helmet. Supposed to be for safety nga yun eh. Tapos, yun yung mga solutions nila. At yun lang yung kaya nilang ibigay. Kasi mukhang hindi naman talaga nila sineseryoso yung trabaho nila. At ng public service, ano na lang, suggestive na lang na... Hindi sinabi mo kuya na, hindi ako mag-helmet. Pero may checkpoint doon sa bandang dulo. Tapos huliin pa rin sila kasi wala silang helmet. Ano nga Consist. hindi naman sa hindi consistent, pero parang hindi sineseryoso yung trabaho. Yun yung makikita natin eh. Tapos, ang hirap niyan, tayo yung nagsasuffer doon sa mga sabihin na nating whack nilang idea. Diba? Katulad niya, Maharlika fan. Kahit na wala naman tayong sabihin nating funding o pondo para dyan eh, ipinilit. Sino mapipigain doon? Yung mga rin, budget din ng Pitas. Kumbaga, dapat maging mapanuri tayo doon sa doon sa mga wag lang yung sunod. Kaya doon sa mga kaibigan natin dati na ganyan yung mga pananaw ng leche. Tawag dito. Saan tayo pinulot nang dahil sa kakasunod lang, di ba? Tapos kapag ikaw naman ay katulad ito, hindi nyo naman siguro may kakailan na kahit pa paano, may sense yung sinasabi natin ng mga punas sa kanila. Tapos ang magiging sagot sa'yo, komunista ka. Tapos yung kaisa-isa nilang pangako na unity. Hindi pa nila magawa. Hindi pa nila magawa. Pambira, di ba? Pero, yun nga, yung sa Victory Liner, nagsasakay ba sila ng or yung mga bus na yun, kahit sa Victory Liner, nagsasakay ba sila ng pag may namaraan katulad ng Siyempre, dati? oo. naman. Kaya nga, Medyo mahirap din kasi di rin unless sila mismo yung mag-check din sa bagong sasakay. Hindi lang yan. Ang tanong, re-responde ba yung ilalagay niyong marshal? Yun nga lang, nanakawan kami noon dati noon college pa kami. Ang sabi lang sa amin, habulin nyo. Walang kagana-gana sa mga trabaho, mga inayupak na kesyo, traffic mainit, ganyan. At saka tira mo naman, yung body build nila for Hindi pang habol. Hindi pang habol eh. Nalala ko yung yung kaibigan natin na nagpabinyag na may problema sa kanila tapos nilapit nila sa sa kilala nilang pulis. Tapos yun, hindi man lang sila tinulungan. Kahit na may sarili silang Kasi nga, yung public service afterthought na or minsan hindi nga iniisip eh. Yung privilege na meron kang power ang mas nila eh. Alala ko kuya yung pinalabas nila na nag-exercise pero mga nakaupo. Oo. Nakaupo. Nadamay pa yung Voltes 5 nun. Daming sumama loob nun. Nakaupo, nag-exercise. Oo, tapos ang lalaki ng Paano exercise? Ginagawa upper body lang? Ganun lang pero nakaupo. Kasi Tsaka- malalaki ang Tsaka magtanong ka sa karamihan ng mga tao, lalo na sa mga nasa lansangan, kung may tiwala ba sila sa kapulisan. Ano mayorya na sasagot sa'yo? Wala. Baka mamaya yung yung pulis pa mang hold up. O yun pa pala nakakatakot sa dahil nga Wala na ako yung nagtitinda ng mani. Pag may pulis na nauobligang magbigay.
Oo, Yung mga ganun, oo. yung tig sa 10 piso 20 na money na nasakay ng ano. Oo, yung mga Tapos nagbebenta yung ng- iba mahilig pang manghingi ng sukle kahit di na nga nagbayad. Extortion ano. Grabe. So, abangan natin yung pang update patungkol dyan sa, sa bus marshal, kung matutuloy nga ba, at kung paano nila, ano yan. Oo, kasi ngayon mag-holiday season, maraming uuwi. Marami na namang ano kaya ang magiging... Pustahan, sinabi lang yan, tapos hindi naman gagawin. Oo, ano kaya ang magiging... Parang ano lang yan, habang mainit pa yung ano, tapos pag tapos na, wala na. Goodbye. Ay, wala na, di na ikaw mainit. Ngayong taon siguro, sa hanggang ano yan, hanggang Pasko. Katapusan. Oo, tapos pagkatapos, Katapusan ng mundo. wala na. So, abangan natin yung pang update patungkol dyan, at para po sa pang balita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA YouTube channel. So, di pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At yan po ang ating balita sa What's News.